Nako, nako, nako. Barko ng Philippine Coast Guard hindi pa rin daw makapwesto sa Escoda Shoal. Nakakatawa talaga, no? Ano ba yan? Tsaka ito pa, Pilipinas mag-aarkila na daw ng mga barko sa ibang bansa para mag-patrolya sa West Philippine Sea. at kasama sa pagre-resupply mission. Grabe, no? Samantalang meron namang no? Bakit mag-aarkila pa sa ibang bansa ng mga barko? Samantalang may nag-o-offer naman na libre ang Amerika, no? Na magpapatrolya at sasama sa resupply. Alam niyo naman na ang Checo talagang takot pagdating sa Amerika. Bakit di nila kunin yan? Okay, so ito ang bibigyan natin reaction video mga guys. Komentaryo, suggestion, criticism, kung ano ang mga saloobin ng bawat tao sa mga mainit na balita na ito tungkol sa West Philippine Sea. Alam niyo naman na West Philippine Sea na talagang gustong-gustong nakawin o kunin ng mga Chekwa na to, no? Okay, no? So, bago tayo mag-upisa, kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa, okay? And also, syempre, please paki-subscribe kay John Reps. Ang video na to, sa kanyang video to, no, na ating bibigyan ng reaction video. Okay? So, wag na natin patagalin So, umpisa na natin. Dahil sa kakulangan ng mga barko ng Pilipinas na magbabantay sa West Philippine Sea, ayon kay Francis Tolentino, ay mas magandang umupa na lang daw muna ng mga barko ang gobyerno upang mapalakas ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Tolentino, mas madali ito at mas mura dahil ginagawaran ito ng ibang mga bansa tulad daw ng France at maging ang UK. Training lang yung Coast Guard natin ng Navy, nakasampa doon. Sila na yung mag-operate. Instant, we have a flotilla fleet. Di ba? Hindi mo kailangan kasi ganito. Paggawa ka ng barko sa South Korea, 5 years. Yeah, may 5 in there. Israel, 4 years. Puno na ulit itong Skoda. Matapos umalis ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda ay marami pa rin daw umanong mga barko ng China ang naiwan sa lugar at may mga pangambang tuluyan na ngang hindi makabalik ang Philippine Coast Guard sa Escoda. Sinabi naman ng isang security analyst. Sabi na nga ba na talagang pahirapan na talaga makapasok ang ating Philippine Coast Guard dyan sa Sabina Shoal or Escoda Shoal kasi pupuwestuhan na ng mga Chino yan ng mga barko ng Chino. Kasi nga talagang apple of their eyes yan. apple of the China yan yung Sabina Shoal na yan. Kaya gustong-gusto nila angkinin yan kasi nga magandang strategic area yan, no? Kaya kaya pupuwestuhan talaga nila yan. Nang umalis na yung Teresa Magbanwa dyan, alam na mga Chino yan na talagang sa kanila na yan. At alam nila na talagang papahirapan nila ang mga barko ng Pilipinas para hindi makapasok dyan. Ganun ang sa aking pananaw. Na si Chester Cabalsa sa isang panayam na ang barkong ipinadala ng Philippine Coast Guard bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa ay hindi pa umano nakakapwesto sa lugar dahil hinaharang ito ng mga barko ng China. Kasi in-announce natin na babalik tayo Dapat hindi ina-announce in the first place. Kasi pag ganun, siyempre na timbrehan na ng China, siyempre gagawa ng paraan na hindi tayo makapasok. Pero ginawa naman ng paraan, no? Sinubukan pumasok twice, tapos bumalik. Pero siyempre hindi pa natatapos dun dahil yung geografiya ng ng Sabina, maraming entry point. No? So kumbaga tatansya tayo kung kailan tayo babalik. At sana
maswertehan natin makabalik. Hindi siguro doon sa eksaktong pwesto natin, pero may chance bang makabalik tayo. Ilang araw na Ayun na. Tsansa pa lang pero hindi pa sigurado. Talagang talagang may pinadala na nga ating Philippine Coast Guard doon na 2 beses na hinarang. So wala pang balita hanggang ngayon kung nasaan na yun ng mga Philippine Coast Guard at mga Philippine Coast Guard na pinadala doon. Talagang pahirapan na talaga makapasok kahit ba maraming entry point yan. Napakaraming barko ng China, no? Kaya nga sakupin buong West Philippine Sea. Ayun pa kayang Escoda Shoal lang. Shoal lang yan, shoal. Isang maliit na bato. Isang mababaw na bato lang yan. nakalipas mula nang nagpadala ng panibagong barko ang Philippine Coast Guard bilang kaparit ng BRP Teresa Magbanwa, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naglalabas ng detalye ang Philippine Coast Guard tungkol sa ipinadala nilang barko sa Escoda, kahit na nabanggit na ni Cabalsa na ito ay nabigo umanong makalapit sa Escoda. Pero kung si Carpio naman ang tatanungin, sabi ng Coast Guard, talagang maski yung 2 opisyalis na yun, di nila alam kung nasaan na yung pinadala nilang barko sa Escoda Shoal. padala sila ng another 44-meter boat to replace. Now, we don't know kung saan na ngayon yung 44-meter o umabot na ba sa shoal o hinarang ba, we still don't know. Probably, they still don't want to disclose it for some security reasons, pero we'll soon know. sinabi rin ni Senator Tolentino na panahon na rin para umupa ng barko kasama ang hospital ship para matugunan ang mga medical emergencies, gamutin ang mga nagkakasakit o mga sugatang sundalo at mapuntahan ang mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Ito sa dagat natin. May plano pa pala magpadala ng hospital ship. Baka yung mga hospital ship na yon, isa rin bubutasin ng mga Chino yun Nakakatawa lang talaga o nakakabwisit lang talaga, no? May masama ang panahon sa Surigao, masama ang panahon sa Mindoro, masama ang panahon sa Northern Luzon. Lahat yan accessible ng sasakyang pandagat. Kung meron tayong Navy hospital ship, madaling sakluluhan. Hindi kailangan ng ambulansya. Tiniyak Nako, hospital ship. Baka yung hospital ship na yun, baka yung ang i-rescue, no? Kasi alam niyo sa nangyayari sa ngayon, Philippine Coast Guard niya nire-rescue imbis na sila ay magpatrol yan, naman ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na patuloy na magpapadala ng mga barko sa West Philippine Sea, lalo na sa Escoda, upang hindi maangkin ng China. Nang tanungin naman si former Supreme Court Justice Antonio Carpio kaugnay sa gusto ni Senator Tolentino, Well, that's a good idea pag may mahanap tayong mga barko na pwede i-lease, no? Because mabilisan yan. Pero baka mahirap maghanap na mga Coast Guard vessels na i-lease lang. Pero we should try it. Oo, talagang pahirapan talaga yung mag-arkila, no? Isa rin yan, mag-arkila ng mga barko sa ibang bansa na magbabantay sa West Philippine Sea at sasama sa resupply mission. Baka nga matakot din yan kasi nga alam nila ang hidwaan ng Pilipinas at China, no? Talagang napaka matindi, malupit. Kaya baka nga wala makuha na maarkilahan ng barko, no? at dagdag pa ni Carpio, Yung offer ng US to escort our resupply ship, tanggapin na natin. Ayun. Dahil ang plano ng China, iraram yung ating mga Coast Guard vessels hanggang maubos ang Coast Guard vessels natin, wala na tayong Coast Guard na magpatrol sa West Philippine Sea. Kakonti lang yung ating mga Coast Guard vessels 2 lang yung malalaking Coast Guard vessels natin.
yung BRP Melchora Aquino at saka yung Teresa Magbanwa. Nabutasan na yung Teresa Magbanwa. So iisa na lang yan. It takes about 6 months to repair. So Naku, teka. Ibig sabihin, 2 barko lang natin. 2 malaking barko lang ng Philippine Coast Guard sa tagal ng sa dami-dami naging sa dami-dami naging presidente 2 Philippine Coast Guard lang ang naging produkto. Talaga nakakatawa nakakatawang nakakabuisit. Di ba 2 Coast Guard lang na malalaki? Kaya bang magbantay ng buong West Philippine Sea yan, ang buong Pilipinas? Kaya nakakabuisit lang talaga, nakakabuisit isipin na nakakatawa. So pag wala na yon, pag nabutasan yung isa pa, wala nang malaking barko tayo doon. Ang hirap. Pag maliit, hindi pwede tatagal doon sa Skoda Shoal. It will have to be replaced quickly, no? So yun ang problema natin. So we must it's time to already accept the offer of the US. Yes, tama. Mukhang nakikita ko may Yes, tama talaga. Dapat talaga, it's time. It's time to take the offer of US na mag-resupply at mag-patrol sa West Philippine Sea. That's the right decision. Walang natin kung tatanggapin ng ating gobyerno ang offer ng US. That's a big question. parang may halo pa yung inyong lugaw Ano yung halo niya? Minsan po kasi, sa Pinoy, gumagawa po kami ng paraan, sir. Nangangawil po kami doon. Nangangawil? Opo, sir. Okay. Tapos yun ang inuulam ninyo. Pag meron, hindi po sa lahat ng pagkakataon, meron po nakukuha. Kasi pangit po yung panahon doon, nung mga panahon na yun, nung kasagsagan na ng hinaharang nila. Opo. Yun yan naman, pangit yung panahon. Mas lalo na yung dumami na po yung mga nakapaligid. Tingnan nyo naman, Ayan, kinakain na ng mga tropang Philippine Coast Guard, no? Lugaw na. Ano ba yan? Wala man lamang hindi nga makaspunta dyan yung mga resupply mission dahil nga hinaharang ng China. Pero nag-o-offer naman ng US na magsama. Walang natin bakit ba hindi nila tinatanggap yung offer ng US para samahan yung mga resupply mission. Nang sa ganun, makarating yung resupply mission sa mga barko, sa mga tropa na nagbabantay sa West Philippine Sea. Nang sa ganun, hindi magugutom. Nakakatawang, nakakabwisit talaga, no? Yung mga nangyayari sa ngayon. Sa amin na mga barko nila, yung mga ilaw nila is ina-attract yung isda sa kanila. Okay. So sa amin po, wala na pong kumakagat. Kasi yung ilaw ay na-attract sa gabi yung mga isda. So lumalayo sa inyo. Isa din po yung sa nakikita ko pong rason bakit konti na po yung nakukuha namin. Okay. Kulokoy din pala to, no? Kulokoy, mga katarantaduhan nito ng mga Chino, no? Tingnan mo, nangangawil ang ating mga tropa ng Philippine Coast Guard. Ito yung crew ng Teresa Magbanwa, nangangawil. Pero itong yung mga Chino, iniilawan nila doon sa malayo para yung isda lumayo doon sa kanila. Lumayo doon, yung mga isda lalayo siyempre doon sa Teresa Magbanwa kasi iniilawan doon ng mga Chino sa malayo. Siyempre yung isda pupunta doon sa maliwanag. Mga kulokoy talaga, no? Talagang gusto talaga na nilang maguto mga crew ng Teresa Magbanwa. Mga kulokoy talaga, no? Itong mga Chino. Ilang beses kayong hinaras ng mga barko ng China? Sa last po na data is yung sa last August 31. Yun lang po yung pinaka namin doon. The rest po is more on challenge lang po sa radio. Lahat po yun lang po yung nangyayari. Okay. So ang pinakamatindi anong August 31? Opo, sir. Intentional ba ang ginawa talaga nila? Yes po, sir. Normal na po kami nagdabigar doon is
dala na po sila ng bangga sa amin. Okay. Ano ang naging pinsala ng Magbanwa sa ginawang pagbangga ng barko ng China? Ano po sir, pakiulit po. Anong naging pinsala po ng barko ng Magbanwa? Sir, may butas po kami sa may panel room namin. Is rekta po yun sa engine room. Okay. Din po yung tamaw dun sa may starboard quarter namin. Pati po sa may port bow sa unahan. Anong iniisip nyo, Commander? Maaring Ayan Commander ng Teresa Magbanwa, ayan Ayan ang ini-interview nila. Yan ang nagutom, nakaranas ng gutom. mas matindi pa ang pwedeng gawin sa inyo ng mga barko ng China o ng mga tauhan ng barko? Malaki po yung chance po sir kasi talagang iba na po yung person na nakapalibot sa amin. Iba na. So madami talaga yung mga barko? Madami po talaga sir. Hindi po biro yung dami nila. Hindi biro? Okay. So, sino ang nagdesisyon na kayo ay bumalik na muna sa Palawan? Kayo-kayo na lang? Parang alanganin sumagit si Commander Duran Tingnan niya. May tinignan dun sa tabi niya Nakakatawa lang talaga. No? Alanganin sumagot parang may siya tinitignan dun sa gilid niya. Yun po is nagagaling po yung sa taas lahat po ng order na. Okay. So may radio communication pa rin po kayo? Meron po, meron. May contact pa rin kayo sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak? Meron din po. May signal pa ng cellphone? Hindi po sa network. Meron po kaming ginagamit na ibang ways. Okay. Okay. Okay, no, mga guys. So, hanggang dito na lang tayo. So, nalaman natin na hindi pa rin talaga nakakapasok ang mga Philippine Coast Guard dyan sa Escoda Shoal. Napakahirap na talaga, no? So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo, mga guys, no? Kung nagustuhan nyo itong ganitong mga reaction video, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?